We may not always see them, but they are always among us. The time has come for us to get to know them a little bit better. It's time to unpack the video files. This is Isa. And this is Dexter. Welcome to the Exorcist Credo. Thank you so much po, Father Ricarty, for allowing us to do this interview. Father Ricarty Macalino is the head exorcist of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Paano po ba kayo naging exorcist? So first of all, I would like to introduce myself. I am Father Ricarty Macalino, the head exorcist of the Archdiocese of San Fernando, Office of Deliverance and Exorcism. To tell you honestly, when I was a child, I am afraid of ghosts. I am afraid of multo. Takot ako sa mga ganyan. No, pag tinatakot ako ng aking mga pinsan, umiiyak ako, nagkukulong ako sa kwarto. Kaya looking back as a child, hindi ko na-imagine na magiging exorcist po ako. So alam ko lang, nagpari ako, nagseminaryo, nag-aral, naging pari. But when I was in my fourth year theology academic formation, na-introduce ako sa mga books ni Father Joseph Stiquia, the famous exorcist from the Archdiocese of Manila. I've read all of his books. And when the time comes na I am about to write my thesis, it's about the means of exorcism. That's why siguro from there po, na-line up po ako dito. Then, meron din pong head exorcist doon, si Father Marius. He was the one who inspired me to be involved in this sacramental in our Catholic faith, in our Catholic Church. So yun po, short background bakit napunta po ako dito. Can you tell us po kung ano po ba yung exorcism? Okay. So the word exorcism comes from the Latin word exorcismus. Exorcire, parang ganon, to drive out. So yun yung secular meaning niya, to drive out. But when the church adopted the word, it became now a ritual, prayer, sacrament in the church used by appointed exorcists to drive away evil spirits. So exorcism means to command evil spirits to go out to places, to persons who are possessed, oppressed, or obsessed. Father, how do you know po if someone needs exorcism? Sa aming pong karanasan, pupunta po sila. No, sa office namin, they will contact our page, yung Roman Archdiocese of San Fernando Office of Exorcism, na page po ng Archdiocese. So, message. O kaya, may magre-refer sa amin mga pare. Then, agad-agad, di naman po namin sila i-confront something demonic. So, i-interview muna. Kasi in the interview, we will be able to determine kung anong opening. Pangalawa, doon mo rin ma-determine kung ito ba'y demonic or psychological, no? So kaya po sa amin pong ministry, before po namin i-perform yung rite of exorcism or deliverance, sinasuggest po namin pumunta sila sa guidance counselor or psychiatrist din po. Kasi the case can be just a psychological, psychiatrical case. So, yun. Kailangan natin tandaan, there is this thin line between psychological and demonic. So demonic can also hide in the psychological. The demon can also use psychological problem, mental problem, to oppress or possess a person. Pwede maging opening yun. No, nagiging determinant po yun yung aid ng psychiatry bakit clear siya. There's no hindi siya schizophrenic, hindi siya bipolar. Healthy naman yung tao, bakit nangyayari sa kanya yung ganon? Meron siyang naririnig na boses, meron siyang nakikita. Di ba? Pwedeng schizophrenia yun eh. Pwedeng ganon, or hallucinations. Tapos tatanungin din kung merong tinitake na antidepressant na mga gamot kasi pwedeng may hallucinating effect yun sa tao. No? Usually po, pag binran ng psychiatrist and psychologist na clear,
the person is healthy mentally. So yun, magsususpect na kami na that is something demonic. O kaya meron din pong nagbibigay na masakit yung tiyan, masakit yung ulo, may sakit, walang medical findings. So yun po, we will suspect then na it is something demonic. At madalas po, in my experience, in my team, kasi may mga it's exorcist po, pero kami tinatawag na team. Meron pong pray over warriors, meron pong tagahawak kung nagwawala, no? Kung babae yung hahawak, kung lalaki yung hahawak, no? And then, meron din kami assistant exorcist, no? Psychiatrist din. Kasama din sila during the pray over session. So, yung mga ganun po. So, during pray over po, may mga reactions. Bawa, pag naano siya ng holy water, nagwawala. Sa mga parts ng prayers, meron biglang sumisigaw. In my case, meron din ako experience na extraordinary strength na pinapakita ng tao while the person is demonically possessed. Father, how common po ba these exorcisms dito? Kung titingnan natin, it is part of the ministry of Jesus in the Bible. Di ba? Nakita natin yung temptation of Jesus in the desert. There were many instances in the Bible wherein Jesus expelled demon from a possessed person. So, meaning to say, even in ancient times, in the recent years, meron pong mga ganyan. Hindi lamang po sila na broadcast po, pero in the history of the church, these are realities po. Yung mga possessed people, demonically oppressed people po. What was your memorable experience po sa exorcism? Una-una po yung isa funny na experience. Hindi pa po ako pari noon. I am a seminarian in the theology. And the head exorcist then, Father Marius, may he rest in peace, sinama niya ako. So merong isang babae na ipapasok simbahan, hindi nila mapasok kasi masyadong malakas. No, nung naipasok na, nagwawala na. Nung nagwawala na gano'n. Nababalibag niya yung mga lalaking mahawak sa kanya. No, yung pati yung asawa niya ng pulis, nababalibag, gano'n. Pero tapos yun, nagugulo yung damit niya, dumilitaw yung tiyan niya, no? So, parang nakita ko, merong mga parang black mark sa kanyang tiyan. So, sabi ko, Father, look, merong mga black mark sa kanyang tiyan. Eh, yung exorcist na si Father Mas nagloko, sabi niya, totoo nga wala ka pang asawa, stretch marks yun, hindi part yun ng ano. Natawa ako. So, stretch marks lang pala talaga yun, no? But then, yun, kahit na nakakatawa yun, sinabihan niya ako na, sorry for the term, loko-loko ka, stretch marks yun. Ba't tinitignan mo yung tiyan? Hindi ka nag-focus sa prayer. So, yung ganon, no? Tinitignan mo yung katawan ng bahay. Niloloko ko ni Father Mars. Pero, yun, kahit funny, but yun yung unang karanasan ko, natakot ako kasi ang lakas nung babae. But I admire Father Marius, although sakitin siya, is very much composed. Hindi siya nalilito. He's in his prayer hanggang matapos yung exorcism po. That lasted 2 hours po. And then, ganun po usually. May madali, may mahaba. Then sa akin naman po, nung exorcist na ako, in the year 2018, there was this 15-year-old girl, tinawagan ako, nagwawala. Then dinala po sa simbahan. Pagdating ko pa lang po, talaga, nakaupo siyang ganun, walang malay. Pagdating ko pa lang, the lady levitated. Di ba yung levitation na nakikita natin, nakahiga, ganun. Pero siya po baliktad, patayo, nakaganon po siya. So her eyes were closed, then nag-levitate siya siguro dito kataas. Ito yung chair, sa taas ng chair, nakadun siya ganun. And then I command the demon, I command you to go down and make the person sit. So nag-sit naman po siya. Then nang nag-start na po kami ng prayer, nagwala po yung babae. Nung binukap po niya yung mata niya, wala po yung cornea, pure white yung mata niya. Then she was very strong. So just imagine, petite girl, 15-year-old, yung kasama ko noon na medyo chubby na mataba, tapos sila hinahawakan, hindi siya makontrol.
Then, ang kanyang pagsigaw parang shrieking voice na malakas na malakas. Ano pong nag-cause? Bakit na-possess po yung... Ayun, after that, in-exercise namin, nagkalma naman. Usually, pag alam mong umalis na yung evil spirits, in my experience, pag nawalan ng malay. Then makikita mo yung depressed. Kung dati, yung itsura parang di mo mawari, deformed, di masaya, something depressed. After nung prayer, pag nawalan ng malay, makikita mo yung tunay na ganda nung tao. O nag-lighten siya. Lumitaw. Maganda naman talaga yung girl na yon, no? Then further interview, ang nangyari po, naghiwalay sila, ang parents niya naghiwalay. Only child po siya. And then, nag-question siya, iniwan siya ng nanay niya, pinagpalit sa ibang lalaki ang tatay niya. And then, dahil dati siyang nagsiserve sa simbahan, she began not attending the mass every Sunday anymore. Inabandon niya kayang paglilingkod bilang children of Mary Immaculate. And then, nag-question siya sa Panginoon, Lord, ba't nangyari sa amin to? Hindi na ako naniniwala sa'yo. Then, meron pa pong nangyari, there's something psychological, she was abused by her father. Na hindi naman talagang sexually, kundi yung mga touching with her private part, sorry for the term, that began the entry point sa kanya. Nang hindi siya naniwala sa Diyos, pinasa niya yung Panginoon, then doon siya nagbigan na nakakarinig ng mga boses, hindi siya nakakatulog, yun, until she was possessed by a demon. Father, So yun po yung naging openings po niya. yung mga ganito po bang mga klase ng tao, sila po yung mas prone sa mga possession, sa mga... Prone po sila, yung mga vulnerable. Lalong-lalo na pag umalis ka na sa pananampalataya. That's why So, it's an yun. point. Entry point po yun. Sabi nga po ng isang exorcist, si Father Nonet Legaspi ng Novaliches, maganda yung term niya. Hindi naman papasok sa katawan natin o magkakaroon ng kapangyarihan ng demonyo o ang diablo kung di natin hayaan. So it is us who allowed him or them, demons, to be involved with us, with our existence po. Kaya may mga openings po talaga. Yung nag-possess po dun sa bata, Father, iba po ba yung klase? Iba-iba po. May mga hierarchy din po yung demon. May stronger demon, may lesser evil demon. Yun. Pero ang pinamakapangyarihan po in the Bible is what we call the devil. In Greek, diabolos means to separate, to make people turn away from God. So that is the devil. And his minions, followers, are the demons. So, alam natin in the book of Revelation, these are angels before who rebelled to God. Na sabi ni Lucifer, I can be equal to God. So, dahil siya yung pinaka-leader ng mga angels, then they were thrown into the abyss or hell. That's why sila yung mga naging fallen angels po. So, Father, yung mga entities na nagpo-possess, dati rin ba silang mga taong spirits na lang ba? Or iba pang... Kailangan siguro natin i-determine yun, no? In the tradition of the Bible, only evil spirits possess people. Evil spirits. O, kaya nga po, kung may makikita po tayong, di ba, minsan, pinoposes ako ng Santo Niño, pinoposes ako ng Nazareno, nagpapagaling ako, kailangan ka na mag-suspect doon. Kasi ang Panginoon, nung binigyan tayo ng existence, part yun, God respected our free will. No? So, kaya nga ang Panginoon, di man tayo pipilitin kung gusto natin magbawali, kundi inspire niya tayo. No? It is us, we will choose God if we want to be saved or not. No? Kaya yung mga ganon, they are actually evil spirits pretending to be the Santo Niño or the Nazareno or the Blessed Virgin Mary. So kaya pong nagpo-possess po talaga, per se, evil spirits. Yan. So, Only evil spirits po. Or the devil himself.
Ngayon, Father, sa Pilipinas, sobrang laganap ng tatawas, kulam, barang. Dumako naman tayo sa bandang yon. Talaga bang naapektuhan po ba ang isang tao ng mga tinatawag nilang witchcraft? Totoo po ba ang mga kulam, ang barang na nangyayari sa atin? Totoo po yung mga ganon. Unang-una po, kung titingnan mo, words are powerful. Kaya nga, ingat tayo sa mga sinasabi natin. When you say to a person, mamatay ka na, the evil spirit can actually Interfere with interfere with that and make the person suffer or die. Lalong-lalo na kung meron kang occult ties, mga albularyo. No? And then, kailangan natin siguro i-differentiate ano ba yung kulam, ano ba yung barang. Yung kulam po usually, tsaka barang, pareho silang pinanggalingan out of the hate of the person. Bawa, nagkagalit kayo. Bawa, ikaw, may boyfriend ka, pinagpalit ka sa iba, sumong gumanti. Magpa-kulam ka, ipabarang mo yung babae. No? Ano yung kulam? Usually, ang kulam, pwedeng mawalan ka ng trabaho, pwedeng ang kulam ay sabihin sa'yo, mag-bankrupt yung iyong business. Kaya, magkasakit ka, unti-unti na mamatay ka, pwede yun. Yung barang naman, it's the same. Pero ang barang, meron siyang physical manifestation. May mga lumalabas na insects from the body of the person. May mga ants, bees, or minsan ipis, gano'n, lumalabas sa ilong, sa katawan, or bigla na lang malinis yung bahay nila, nakikita nila yung mga gano'n. may na-experience. Meron na po akong na-experience na kinulang po, na dati siyang mangkukulam, and then, later on, sa kanya bumalik yung lahat ng mga kulam na ginawa. Kasi po, yung mga taong iba doon na bumalik sa kanya, yung iba tao doon, lumaya na. Through the exorcism ministry, pag dumaya sila doon, babalik kung sino yung nag-summon ng kulam. Paano po ba nakukuha ng itong mga mangkukulam yung power to do Most of such them things? po, they get this power from a demon or from the devil himself. Yun. Kasi meron mga elemental evil spirits residing in nature. Usually, di ba, yung mga mangkukulam pumupunta ng Mount Arayat, Mount Banahaw, Mount Makiling. No, they get water there, they pray there. Kung ano yung natatagpuan nila doon, actually, they are actually elemental evil spirits. Ina-harness po nila yung Ina-harness nila. Kaya yung iba naman, nagtataka ka sa mga albularyo, ba't may mga santo sila, di ba? Kaya yung iba, ay, Catholic naman to. Punta tayo, magpahil tayo. Pero di natin alam, front lang nila yon. Sa aming pong pag-aaral, meron pong isa na nagsabi na yung mga santong yun actually, pag walang tao, minumura nila, dinudura nila, or they do sexual things in front of them. And then they ask if they blaspheme these so sacred objects, they ask the devil to grant them power to heal, power to summon curses, power to send barang to persons. That's why, kung titingnan po natin, galing po talaga sa evil spirits yung power nila, most of them. They are not from God. And they are powered by hate po lahat. Kadalasan Usually po, by hate po. Kaya, by merely, ang tawag dito, curiosity out of that, na gusto nila magkaroon ng power ng ganon, mag-heal, and so on and so forth. Abo, usually po ganon. Usually po hindi naman sila yung umupunta sa kanila. Oo, bawa, nakagalit ko to, pwede ka ba mag-send ng barang ng sumpa course sa taong ito. And through exorcism din po pwedeng ma-cleanse yung mga tao na Pwede pong ma-cleanse. So, the remedy for that is deliverance prayers or the rite of exorcism po. Father, may message ka ba sa mga patuloy pa rin, parang tinatangkib pa rin yung mga healing prayer kung saan-saan? Actually po, mahirap pong baguhin yon. Unti-unti ako po sa parokya ko, nagbibigay ako ng formation about this.
And sometimes, pag mayroong pagkakataon sa homily, paalala ko yung gospel, it's all about exorcism, I insert that. Kasi embedded po yan sa kultura natin. Before the Spaniards came, the missionaries who brought Christianity to our land, the Philippines, ang mga tao po dito, they practice animism, di ba? Yung occult practices, spirits residing in nature, yung mga babaylan, they summon this, di ba? So, yun. And then, nakalakihan din natin pag may sakit yung bata, dadarin sa albularyo. Di ba? Pinapatawas. Tapos may makikita pa minsan yung pangontra na kulay red na may red din na tela. Galing sa albularyo yung mga doon eh. Ako po, nung bata ako, nagkakasakit nila din po ako doon. Kaya nung na-order ng po pa, naging exorcism ako, nirenounce ko po yun. Dapat po pag ganon, when we experience demonic activities, we go immediately to the priest, to the church, to the parishes. Kaya lang po problema, minsan, dahil di naman po lahat equipped in this ministry, may mga pari po na half-hearted about this. Pero sinasabi po namin lagi, the mere fact the priest, as is an ordained priest, his hands were anointed by God, pwede niyang gawin yung deliverance prayers. Actually, ang reserve lang po sa amin yung rite exorcism. Yung ritual na gagamitin sa taong possessed by a demon or demons. More questions are still waiting to be answered. Tune in for the next episode.